Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ito. Magbibigay lang ako ngayong araw ng mga tips tungkol sa hyperacidity, masakit ng sikmura, yung tinatawag nating ulcer, acid reflux. Ito po ay pangkaraniwan tong mga sakit na to at marami akong nakakasalubong, mga followers natin. Lagi nila sinasabi, Doc, masakit ang tiyan ko. Ano ba magagawa ko, Doc? Lagi masakit ang tiyan ko, magpapa-endoscopy ako. Iba sinasabi, lagi sila umiinom ng mga gamot like mga omeprazole, umiinom na sila ng 1 buwan nito, hindi pa raw gumagaling. Kaya ang tips natin ngayon, napakaganda ha. Masakit ang tiyan, kung meron kayong nangangasim, hyperacidity, parang maasim, o yung tinatawag na GERD, gastroesophageal reflux disease. Pwede rin yung impatcho or indigestion, hindi matunawan, laging masakit dito. Tsaka pag umatake itong mga sakit sa tiyan, medyo nakakatakot, diba? Parang nakakatakot, kakabugan dibdib mo. So, tuturuan ko kayo ng murang paraan ng paggagamot nito at safe na paraan para hindi kayo gagastos ng malaki. Ha? Kasi ito yung sa tingin ko, most common problem natin dito sa Pilipinas. So, papakita ko itong picture na hinanda natin tungkol sa hyperacidity at GERD. Reverse ko lang. Yan. So, sa mga taong may acid, pwede mo sabihing acid, ito yung mga sintomas na mararamdaman ninyo. Ayan, no? Madalas nagbo-burp, parang may maasim dito sa may lalamunan. Parang laging may laway na maasim, yun. Acid kasi tumataas. Minsan naman, pakiramdam mo, parang may nakabara lagi sa leeg. Pwedeng acid yan, ha? Iba, nagsusuka. Minsan, pag nag-burp ka, may pagkain medyo lalabas. At ang hapdi nito, banda rito sa may dibdib. Kala mo nga, chest pain. Kala mo sakit sa puso, pero hindi naman talaga chest pain. Tawag dyan, heartburn. Ha? Pero kahit tinawag na heartburn, hindi yan konektado sa puso. Tinatawag lang heartburn, pero yung problema galing sa sikmura. Papakita natin na ito ang dahilan yan. So, ito yung tiyan natin. Itong pinapakita ko, that's our stomach. Nakita nyo, maraming mga pagkain, maraming acid. Dapat pagkain yan tuloy-tuloy dito. Pero minsan kasi, pag kumain tayo, kung mali-mali ang kinakain, masyadong spicy, maanghang, aakyat yung acid yan o maakyat to. Pag umakyat yung acido sa tiyan, kailangan natin yung acido sa tiyan pang tunaw. Pero pag bumukas itong sphincter, medyo maluwag, aakyat yung acido, maasim yan, masakit yan, mahapdi yan. Yan ang tinatawag na heartburn. Parang mainit ang pakiramdam nyo, ha? So, pag ganyan ang sintomas ninyo, malamang meron kayo nitong hyperacidity. Kung malala, pwede maging ulcer. Papakita natin anong mga causes nito. Yan. Para makaiwas tayong mga Pilipino sa sakit sa tiyan. Ito po ang nagkukos ng mga sakit sa tiyan tulad ng hyperacidity, ulcer, acid reflux, tsaka GERD. Yan, no? Sobrang soft drinks, ha? Carbonated kasi. Sobrang alak. Paninigarilyo, hindi yan maganda sa tiyan natin. Pagkaing masyadong mamantika, ha? Mga fatty foods, lechon, crispy pata, lechon kawali. Pag matataba kasi, matagal po nag-i-stay sa tiyan. So, ingat sa mga pagkain. Alam niyo naman yung mga matatapang na pagkain, yan ang mga problema. So, ito nangyayari sa tiyan. Ito yung mga acid. Umaakyat siya. Ito yung actual picture nakikita sa endoscopy. Mahal po magpa-endoscopy mga 5,000 to 8,000, ha? Kung di naman kailangan, baka pwedeng huwag na lang. Kasi kung magpapa-endoscopy, mahal din. At yung gamutan, pareho din. Ito, naglalagay sila ng scope, gastroscopy. Ito yung maraming pinapagawa sa inyo. May kamahalan, sisilipin kung nasaan ang sugat. Diyan ba yung sugat? Malaki ba ang sugat? Anong sugat makikita? Ito makikitang sugat, Kita niyo yan? Ulcer yan. Ulcer yan. Yan, may sugat pinapakita. Ulcer. Ang ulcer, hindi pinapabayaan kasi pwedeng maging gasgas. Yan, kita nyo. Nagasgas na matagalan, nagsugat. At
May kaso, pag malala talaga, hindi mo pinapabayaan mo, pwede maging esophageal cancer. Yan ang iniingatan natin. Pag naging cancer, delikado. Ito yung itsura ng cancer. Okay, so babantayan natin, bibigyan ko kayo ng tips para magamot itong problema sa tiyan. So, salamat po sa pag-share. Pwede nyo i-share to para makita ng ating kababayan. Papakita ko sa inyo yung tips. Reverse ko lang sandali. Mga simpleng tips para sa ulcer. Okay? So, number 1, iwas tayo sa mga, salamat sa pag-like, salamat sa pag-love, at pag-share para makatulong tayo sa ating kababayan. Iwas sa maasim at maanghang na pagkain. Alam nyo naman yung mga spicy, yung mga masyadong chips, di ba? Junk food. Junk food, durug-durug, maalat, hindi maganda sa tiyan, magkukulo yung tiyan mo. Sigarilyo, alak, hindi rin maganda, walang laman ng tiyan, tapos lalagyan ng alak. Matapang masyado. Minsan yung sobrang bawang, sibuyas, ang tapang ng kinakain, very spicy. Mas mahapdi rin parang mainit yung tiyan mo Ayaw yan minsan ng tiyan, lalo na yung mga masela ng tiyan. So, piliin nyo yung medyo corning pagkain medyo bland foods. Yung kanin lang, kaning puti, pwedeng lugaw, tapos isda lang, simpleng pagkain lang, wala masyadong halo-halo na marami. Yung simple lang na madaling tunawin ng tiyan. Mas malalambot na pagkain, mas maganda. Number 2, kakain kayo ng pakonti-konti lang, ha? Isang cause ng hyperacidity, yung pananakit ng tiyan. Pinakita ko yung picture, di ba? Sobra dami kinain mo. Kung kumain ka ng 3 platong kanin, di ba? Mapupuno yung stomach, aapaw yan. Pag umapaw, ang asim. Diba? Paano maliit lang ang tiyan mo pinuno mo ng 3 platong kanin, hindi kakayanin. Kaya mag-a-acid yun. So, dapat konti-konti lang. Kain kayo 5 times a day, pero konti-konti lang. Siguro half cup rice, konting ulam, after 3 hours, kain kayo ng saging, prutas, konti-konti lang. Para hindi ma-overload, hindi mapuno ang maliit nating tiyan. Tapos, ang pinaka-tip ko talaga ito po, napaka-importante para sa akin, ang number 1 gamot ay huwag magpapalipas ng pagkain. Hindi pwedeng magpapagutom. Hindi nagbe-breakfast. Diba? Lunch na, ayaw kumain, hindi kumakain. Ma-ulcer talaga kayo niyan. Kasi kung walang laman ng tiyan nyo ng 8 oras, ay anong gagawin ng acid? Sisirain niya yung sarili niya. Diba? Kaya kain 5 times a day, hindi kayo tatabaan yan kasi pa konti-konti lang kakainin. Ang number 1 na gamot sa ulcer, pero hindi siya gamot. Ito ang number 1 na gamot. Yan, dala ko dito. Saging. Yan ang number 1 sa lahat. Yan ang katabi ko sa gabi. Pag natutulog ako, may 2 saging ako. Pag lumalabas kami ni Doc Lisa, pag may pinupuntahan kaming medical mission, lagi ako may baong saging. Yung bag ni Doc Lisa, i-check nyo, laging may saging. Pinuputol namin dito sa dulo para hindi masira. Plus, paano ang pagkain nitong saging? Sige nga, pakita natin sa inyo. So, itong ganitong saging, hindi nyo naman uubusin lahat di ba? Minsan, pwede yung kalahati lang, kainin mo, 1/3, kalahati, tapos iinuman mo ng tubig. Inuman mo ng mga ganito lang karaming tubig. Huwag yung puno mga ganito lang, mga 2 ounces, 3 ounces. Tapos, susubuan mo konti ng kalahati. After 1 to 2 hours, kainin mo ulit yung kalahati, tapos inuman mo ulit ng tubig. Ang purpose nitong mga saging, tinatapalan niya yung tiyan natin. Yung tiyan may sugat, di ba? Mahapdi, gas-gas, mapula yung tiyan natin. Tinatapalan niya pag nadurog to. Para siyang coating, para siyang paste para siyang paste. Ang trabaho naman ng tubig, dahil ma-acid ka dito, di ba? Ang dami mong acid Pag uminom ka ng 3 lagok, mahuhugasan yung acid, hugas. After 20 minutes, 2-3 lagok, hugas na naman yung acid, matutulak yung acid, maaalis at yan. So, parang hinuhugasan mo siya. Yan ang natural remedy. Itong 2 lang. Mabisang-mabisa, murang-mura. Para sa akin, hindi ko gano'ng ina-advise yung pag-inom ng
omeprazole, itong mga gamot para sa ulcer, pwede siya for 1 week. Pero karamihan sa inyo, I'm sure, uminom na kayo nitong gamot 1 buwan na. Bali, wala, di ba? May epekto? Wala. Nakainom na rin ako 1 month eh. Bali, wala eh. Kasi yung gamot, babawasan niya yung acid mo, pero ganun lang. Hindi niya babaguhin yung 24 hours. Ito, ginagamot mo siya eh. Inaayos mo yung diet mo. Mas maganda yung baguhin yung pagkain, baguhin yung diet, mas happy ang tiyan mo. Kaysa isang tableta lang, tapos kakain ka naman ng hamburger, inom ka ng alak, bali wala yung tableta. Tsaka yung mga tablets, pag hindi rin pwede sobra tagal. 1 to 2 weeks lang. Pag umabot ng 3 months, 4 months, medyo may side effect. Baka masira ang buto, baka may side effect, sobra pang mahal, 100 pesos per tablet, maubos ang pera nyo. Sayang. Sayang, di ba? So, di bali mahal yung gamot kung effective eh. Kadalasan di rin. Nasubukan ko na eh. Isa pa, i-replay nyo na lang yung video ko kung para marinig nyo lahat ng tips ko, hindi ko na ulit-ulitin. Kumain ng saging at tinapay. Number 4, inom ng tubig every 20 to 30 minutes. Maganda yan, konting hugas. Pag sumakit ang tiyan nyo, alam nyo na kung ano kasalanan nyo, ha? Kumain ng marami, masyadong spicy. Sa fruits, wag din sobra asim. Bawal din yung mga... Yung iba, hindi kaya masyado maraming mangga, green mango, pineapple, masyado maasim. Depende sa inyo kung kakayanin. Yung kalamansi, suka, yung iba hindi kaya. Kaya konti-konti lang. Sigarilyo, alak. At ito pa. Yung pain relievers, ha? Bawal na bawal ang pag-inom ng pain relievers kung may ulcer, itong mga hyperacidity. Yung pain relievers, mefenamic acid, ibuprofen, celecoxib, lahat yan, nakakasira ng tiyan, ha? Nakakahapdi ng tiyan, nakakasira. Para sa pain, pero nakakasira ng tiyan, eh. Kung gusto mo after meals, aspirin, napakaganda yung aspirin sa puso, sa heart attack, pero sa maling pag-inom, pag ininom mo yung aspirin na walang laman tiyan, mau-ulcer ka rin. Ano solusyon? Pag nagasgas yung tiyan sa aspirin, saging. It's proven. May medical studies. Sa gatas, yung iba okay sa gatas, yung iba lalo nag-acid sa gatas. So, depende yung gatas sa inyo. At isa pa, ayaw mo yung tiyan mong punong-puno, kaya kayo nakikinig, imagine nyo, ano bang ginagawa ko sa buhay ko na mali? Ayusin mo lang yung buhay mo, ayusin mo lang itong mga tips ko, mawawala yung pain nyo, hindi na kayo magpapa-check up sa doktor, hindi na kayo gagastos ng mahal sa gamot sa doktor. Madali na. Mag-post kayo after 2 weeks, 1 month, sabi mo, Doc Willie, magaling na ako. So, isa pa, napupuno din yung tiyan kung sobra daming kinakain at masikip ang pantalon. Yan ang binago ko. Kaya yung pantalon ko may garter. Kahit corny, may garter. Pag masikip ang pantalon mo, very tight, ha? Pati yung baro, very tight, maiipit yung tiyan mo. Pag naipit yung tiyan, parang pinipiga mo yung stomach, akit yung acid mo. Diba? Paano piniga mo eh? So, maluwag yung pants, ha? Maluwag lang dapat, at komportable yung upo. At next, bawal humiga pagkakain. Bagong kain ka, di ba? Para hindi umakyat, huwag kang humiga. Kasi pag humiga ka, akyat yung kinain mo. Kung matutulog kayo na alas 10 ng gabi, ang huling kain mo, 3 hours before. Alas 7 huling kain, higa ka ng 10. 3 hours, medyo wala na yung pagkain sa tiyan. Ang pagkain, mga 4 hours na sa tiyan natin yan eh. Kaya mga 3 hours, pwede ka na humiga. At pag higa mo, huwag yung flat na flat yung higa, mag-GERD ka niyan kasi lalabas nga eh. Pwedeng 2 unan muna. 2 pillows, mga ganyan muna. Ha? Relax lang, huwag magsisisipa. Relax lang, 2 pillows, medyo taas, para bumaba yung pagkain. After 1 to 2 hours, bababa na yan. Pag parang umaakyat yung acid, inuman ng tubig. Pag ginutom ng madaling araw, 3 a.m., 4 a.m., kain ng kalahati lang. Lagay mo lang konting laman, lagay mo lang tubig. So, yan sinturon, higa, huwag agad hihiga. Plus, bawas sa inis at bawas sa galit. Pag naiinis ka, nagagalit ka, itong tiyan mo magpro-produce ng acid. Hindi natin alam eh. Basta magalit ka,
sumasabay itong tiyan natin. Pakita sa inyo yan. Pag nagalit, nainis, sasabay itong tiyan. Gagawa ng acid. Diba? Ayaw mo puno siya. Diba? Ayaw mo masikip ang pantalon. Ayaw mo punuin. Masyado na pagkain. Ha? Yan ang mga tips ko. Tapos ito yung mga pagkain. Kita mo yung mga tinuro sa inyo. Tubig. Mga corning pagkain lang. Yan. Saging number 1. Apple, pwede. Tinapay, okay din. Gulay, okay. Isda. Yan. Simpleng kain lang ang okay sa iyong tiyan. Ito mga tips, di ba? Hindi lang to sa akin, talagang worldwide tips to. Ayan, Magpapayat, kung sobra taba, kasi masikip niyan tiyan. Higa, mataas ang unan. 3 hours bago matulog. Small frequent meals. Hot spices, mga spicy, iwas-iwas. Alcohol, ha? Pag uminom ng alak, walang laman ng tiyan. Ako, butas ang tiyan natin. Tapos yung mga corny foods lang. Carbohydrates, protein. Bawas ang stress, bawas sa painkiller, at wag din magiging constipated. Okay? So, lahat ng tinuturo ko sa inyo, napakadali, napakamura, mahirap rin mag-endoscopy, mahal. Yung mga iniinom na mga gamot, mahal din. Tsaka hindi lang mahal, hindi rin maganda sa katawan, kaya mo naman ayusin. Bawas stress, bawas galit. Kung inom kayo nitong mga gamot para sa anti-acid, pwede siguro 1 week, at most 2 weeks. Pag hindi effective, wag na. Ha? Sayang pera, sayang. At relax lang, kasi pag inis tayo, naglalabas ng acid yung tiyan natin. So, relax, saging, tubig, dasal, at yung kain nyo, di bale medyo corny yung pagkain, di bale yung walang lasa, at least happy yung tiyan mo, yung sabaw na mainit, kanin, hindi masyadong spicy, huwag mo masyadong lagyan ng maraming hot sauce, diba? Tingnan mo, kung saan okay ang tiyan mo, ituloy mo. Saan hindi happy ang tiyan mo, sa akin, hindi happy ang tiyan ko sa mga chips. Tsaka yung mga fruits na maasim, hindi pwedeng uunahin ko siya. Walang naman ang tiyan mo, tapos inom ka ng maasim na orange juice, hahapdi Pero pag kumain ako ng kanin, tapos may laman ng tiyan ko, tsaka ko kakain ng isang mangga, medyo kaya na ng tiyan ko. Paano kasi may kanin na siya Tapos may konting maasim, kaya na niya. Hindi na super asim yung laman ng tiyan. And afterwards, pagkakain, ayaw natin yung upo, konting lakad. Konting lakad lang. Hindi ko naman sinabi tumakbo. Konting lakad pagkakain, makatulong sa digestion, relax, para kumalma ang tiyan, at hindi na kayo magkaroon ng problema sa hyperacidity, sa impatcho, sa ulcer, sa acid reflux, o sa GERD. So, yan po. Sana nakatulong lahat ng tips. Kinompleto ko na. Nilagay ko na dito. Sana po nakatulong sa inyo. Yan. Tama po. Lahat ng comment nyo, nakikita ko. Sabi nyo, uminom kayo ng ganitong gamot. Hindi ko nababanggitin yung gamot. Uminom kayo ng antacid, walang effect. Agree, walang effect. Sinubukan ko na yan Hindi makukuha ng tableta. Kasi ang tiyan, kailangan talaga tamang pagkain, relax, happy yung tiyan, at wag masyado magkukwentuhan ng pagkain-kain, relax. Hindi yung may meeting kayo, kasama mo yung boss mo, kakain ka, hindi ka makakakain. Hindi ka matutunawan. Huwag ka nalang kumain, kasama mo yung boss mo So, kung kain ka, walang working lunch. Kain ka, tahimik, kalmado ang tiyan, para magawa niya yung trabaho niya. Matunaw niya yung pagkain maigi, at mabigyan ka ng energy. So, working lunch, hindi rin okay. Dapat pagkain, concentrate. Sige, Sana nakatulong to. At, basta, mag-food diary kayo, mawawala lahat yung mga symptoms nyo. Nababasa ko lahat yung mga questions nyo. Sana makatulong to sa inyo. I'm sure makakatulong to sa inyo. Kasi effective rin ito sa akin. Okay, salamat po. God bless po. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-love, salamat sa pag-share para ang buong Pilipinas wala nang masakit ang tiyan. At konting-konti na lang ang kailangan mag-endoscopy kung namamayat, may dugo sa dumi, maitim ang dumi yun, kailangan magpa-check, di ba? O talagang sobrang sakit, kakaiba yung sintomas. Pero kung paulit-ulit lang itong sakit ng tiyan,
baka simpleng sakit lang, makukuha na ng aking health tips, libre, para makatipid tayo lahat, mabuhay ng maayos, because health is wealth, di ba? Health is wealth, the most important, ha? Healthy tayo lahat para mayaman tayo lahat. God bless po, bye-bye po.